Asyong Aksaya. May kilala ka bang Asyong Aksaya? Baka ikaw na pala ito. Kailangan nating alamin at kilalanin ito para mabago ang ugaling ito. Napakahirap sa pamilya kapag hindi tayo pare-pareho ng ginagawa, kapag may goals tayo, lalo na sa pagtitipid ng kuryente, tubig, pera, oras at iba pa. Kaya mahalagang malinaw sa lahat ng miyembro ng pamilya ang goal natin at kung para saan ang ginagawa nating pagtitipid ng mga bagay at gawain. Hindi lamang tayo nagiging disiplinado sa buhay, nakatutulong din tayo sa ating kalikasan at sa ibang mga tao sa ating pamayanan. Kaya kailangan iwasang maging asyong aksaya ng pagkain at inumin. Mahalaga ang pagkain at inumin dahil ito ang source of energy natin, pero nararapat na lutuin lang natin ang sapat para sa ating pamilya. Ito rin ay upang di masayang lamang ang ating pagkain at hindi tayo magtatapon lang ng pagkain dahil nasira na ito. Isa rin kapag nasa handaan, napakadami kong kumuha ng pagkain, parang mauubusan na kaya grabe punong-puno ang plato. Tapos hindi naman pala mauubos o kaya pipiliin lamang ang mga rekado na kakainin dito at iiwan na lang mga natira at itatapon. Pati sa mga inumin tulad ng gatas o kaya mga ready-made juice na inaabot na lang ng expiration date. Hindi na naalala at hanggang sa masira na lang. Kailangan nating iwasan ang ganitong gawain dahil sayang din ito sa pera natin at hindi rin tama na makasanayan ito lalo na ng mga anak natin. Kaya kailangan baguhin at iwasan rin si asyong aksaya ng panahon at oras. Ito naman yung halos kinatatamaran na ang lahat ng bagay sa mundo. Hindi man lamang tumulong sa gawain sa bahay at nagsasayang ng oras. Time is gold, di ba? Kaya hindi rin dapat natin sinasayang ang oras natin sa pakikipagtsismisan at panonood lang ng TV. Hindi nagiging productive ang buhay natin. Okay lang naman manood, syempre, lalo na kung kailangan magpahinga. Pero kung buong araw ay nanonood lang ng TV o kaya naglalaro, aksaya na ito. Kahit ang mga anak natin, kailangan natin silang turuan maging productive. Turuan natin silang gumawa at tumulong sa ating tahanan para matuto rin sila. Hindi ibig sabihin na may kasambahay tayo ay wala nang gagawin ng ating anak at hayaan na lamang lumipas ang panahon at oras. Kailangan maunawaan din nila na lahat ng miyembro ng pamilya ay may mga responsibilidad at kailangan magtulungan ang bawat isa para maging mas maayos. Isa pa nating kailangan iwasan ay si asyong aksaya ng tubig at kuryente. Grabe, sobrang init ngayon. Tapos may scheduled brownout pa at water interruption kaya mas lalong ramdam ang init sa bahay at sa ating kapaligiran. Kaya mahalaga talaga na hindi rin tayo nagsasayang ng tubig at ng kuryente. Mahalaga na magtulungan ang bawat mamamayan sa pagtitipid ng mga ito. Ang dahilan ng kawalan ng tubig at kuryente ay dahil sa panahon na rin nanunuyo agad ang ating dam kaya nauubusan ng supply para sa atin. Kaya nararapat lamang na gamitin lamang ang tubig at kuryente kung talagang kinakailangan at huwag itong hayaang iwan na nakabukas. Hindi lamang tayo nakatipid sa ating consumption at pera, nakatulong din tayo sa ating pamayanan para maiwasan ang energy at water interruption sa lugar natin. Kailangan iwasan si asyong aksaya upang ang buhay ay bumuti at mas sumaya. Paano ka nakatutulong sa pagtitipid sa inyong pamilya? Ano-anong mga gawain ang iyong iiwasan simula ngayon para hindi maging asyong aksaya? Gaano kahalaga sa iyo at sa iyong pamilya ang pagtitipid? Nagustuhan mo ba ang kwento ko? Kung yes, mag-follow ka na sa Noe Fact Stories. Maraming salamat.